Hello mga ka-OFW, mga kaninanay, mga kainday, mga ka-berks, mga ka-babesan, mang sulok ng mundo. Sa araw na ito, gagawa tayo ng Arabic sweet. Ito ang gawa sa semolina na may coconut, pero may chocolate naman ito. Una nating gawin, dito sa ating Pyrex, maglagay tayo ng coconut flakes. Pwedeng gumamit ng pressed coconut, mas masarap siguro pag pressed coconut. Kaya lang ito lang ang available sa ating kitchen, kaya yan ang ginamit ko. Pagkatapos lagyan, i-separate muna natin, i-set aside, at gagawin natin ang ating main na gagawin na ating sweet. Dito sa ating kaserola, maglagay tayo ng at least 4 cup milk, pressed milk. Pag wala namang pressed milk, pwedeng gumamit ng powder milk at lagyan ng 4 na basong tubig. Ayan, dahil maraming milk si amo, kaya sagadin na natin ang paggawa ng matamis. Ayan, 4 na baso ang ating ginamit dito. Pagkatapos, isunod natin ang ating samid or semolina. Fine semolina ang ginamit. Then, ang ating sugar is 1 1/2 cup. Then, atin lang siyang imekos-mekos ng ating wire whisk. Hindi pa natin ito sinalang, atin munang halu-haluin bago natin isalang sa apoy. Then, maglagay tayo ng cocoa powder. Pwedeng gumamit ng kahit anong tsokolate. Then, maglagay tayo ng vanilla to enchant the flavor and smell. Then, atin lang yan siyang mekos-mekos. Then, maglagay tayo dito ng 2 tablespoon na cornstarch. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe. Ayan, sa puntong ito, atin ang bubuksan ng ating apoy at ihalo-halo natin. Huwag nating pabayaan para hindi masunog yung kanyang ilalim. Kailangan continuous lang hanggang lumapot ang ating mixture. Ayan, parang gumagawa lang din tayo dito ng maha, pero hindi ito maha dahil ang ginamit natin dito is semolina or samid in Arabic. Ayan, medyo lumapot-lapot na pero hindi pa natin nakuha ang ating consistency ng ating mixture. Kaya continue lang ang ating pagluluto at paghahalo. Huwag pabayaan dahil masusunog ang ilalim. By the way, ang ating apoy is nasa low-medium heat. Ayan, malapit nang lumapot ang ating mixture. Pero hindi pa natin nakuha ang ating consistency. Lutuin pa natin ng mga at least 3 minutes hanggang medyo mag-heavy siya. Again, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga ginagawa dito sa ating kusina. Ayan, sa puntong ito is okay na. Pwede na nating ilipat sa ating inihandang Pyrex kanina. Ayan, lagay lang natin ang ating mixture. Masarap ito, promise. Pagkatapos ko nga itong ginawa is talagang naubos agad. Ayan, panghimagas, pangkape pwede rin siya. Hindi siya masyadong matamis, hindi din siya matabang. Tamang-tama lang yung ating timpla. Ayan, pagkatapos nating mailagay lahat ang ating
mixture. Atin lang yan siyang itap-tap para mawala yung kanyang hangin sa loob. Pagkatapos, i-refrigerate lang muna natin ng mga at least 1 hour hanggang mag-set lang siya. Pero bago natin i-refrigerate, lagyan muna natin siya ng coconut flakes din sa taas. Ayan. Pwede din gumamit dito ng cocoa powder, pero mas maganda ang coconut flakes dahil parang may crunchy pagkain natin mamaya. Pero siguro mas masarap ito pag fresh coconut ang gagamitin. Huwag kayong mag-alala, pagdating natin sa Pinas, subukan kong igawin ito ng part 2 with pressed coconut. Ayan, ilagay muna natin sa ating ref hanggang mag-set. Ayan, after nag-set ang ating semolina dessert, ito na, plinip na natin, ilagay natin sa ating magandang lalagyan. Tapos, hiwa-hiwain lang natin sa ating desired size. Ayan. May sugat pa ang inyong kusinera sa kamay. Tinakpan ko lang kasi napakahapdi ng aking kamay. Yan. I-cut-cut lang natin ng ganyan. Tapos, pagkatapos, pwede na natin yan siyang i-serve with coffee or Coca-Cola or juice, any drinks na gusto ninyo. Ayan, o diba? Cut-cut lang, continue. Again, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe. Then, dagdagan natin ng coconut flakes at lalagyan natin siya ng design bago i-serve. Yan, lalagyan natin yan siya ng dry roast para magandang tignan bago i-serve. O, diba? Kailangan talagang madiskarte pag isang OFW tayo. Ayan, ito ang ating dry roast. Yung roast na parang bagong ano pa lang yan siya. Tapos kinat-ata nila at dinry. Tapos ito ang ginagamit nila dito na pang-decorate. Kung minsan talagang inaano yan nila ng petals, maliit-liit. Tapos i-decorate nila sa kanilang mga sweet. Mahilig ang mga Arabo na mag-decorate ng yang may mga petals ng rose. Kuminsan sa inumin, sa mahlabiya, or kung anong sweet ang gusto nilang lagyan, nilalagay nila yan. Ayan. Continue lang ang ating paglagay ng ating rose, mini rose, dry mini rose. Pagkatapos, ilagay natin yan siya sa desired serving plate din kung gusto nating ilipat, or pwede na rin ganyan siya i-serve kung gusto lang ninyo. Ayan. Pero ako, pagkatapos ko yang nilagay dito sa magandang mini tray man, ito ang ano, kasi ginagamit namin ito sa pag-serve ng breakfast nila. Ayan, pagkatapos ilalagay ko ito sa maliit na lalagyan at isi-serve. Ayan, dinagdagan ko pa yan siya ng coconut flakes. O, diba? May pang merienda na naman tayo. Ayan, pang kape. Ayan, pang himagas. O, ito na, pwede na nating iserve. Sana'y nagustuhan nyo ang ating ginawang panghimagas sa araw na ito. Maraming salamat. Thanks for watching. See you in my next video. Bye-bye!